Gumagamit ang lahat ng kwarto sa Mosevilla ng tradisyonal na mga metal na kandado at susi. Napakasimple din nila. Hindi nila kailangan ng mga advanced na kandado tulad ng mga G-magnetic card. Higit sa lahat ay isinasaalang-alang ang mga sinaunang antique ng buong villa. At sa ganoong sa mga semi-mountain leisure villa, ang mga bantay ay mahigpit at walang ganoong bagay bilang pagnanakaw. Sa ngayon, sa lugar ng guest room, sa isang mahabang koridor, isang lalaking nakasuot ng waiter costume sa villa. Isang gwapong lalaki na nagtutulak ng trolley na may iba't ibang kagamitan sa paglilinis sa trolley. Dahan-daang itinulak sa isang kwarto man bibig pagkatapos noon, tumingin ang lalaki sa paligid at tumigil. Kumatok ako sa silid ng pinakamalapit na silid. Walang sumagot, hindi gamaan ang pakiramdam ng waiter, at kumatok ng 2 beses, nakitang wala pa ring gumagalaw, ang waiter ay nakikinig sa silid, nakikinig kung naroon. Ay paggalaw. Makalipas ang ilang 10 segundo, nakumbinsi ang waiter na tulog na ang mga bisita sa loob. Isang payat ngunit nababaluktot na metal wire ang lumitaw mula sa kamay ng lalaki. Ang lalaki ay malamig na tumingin sa metal na keyhole, nagsimulang gumiling ng regular, at nakinig sa frictional collision sa keyhole. Ang banayad na boses ay makikilala lamang ng mga propesyonal. Pagkaraan ng halos 10 segundo, narinig ko na lang ang ma-unlock na, tumakbo, at ang ma-unlock mula sa maan. Kalmadong inilagay ng waiter ang alambre sa bulsa ng ko, papasok pa lang sa maan, at biglang may tumapot sa kanyang balikat mula sa likuran. Panganib. Halos lumingon ang waiter, habang naglalakad sa gilid, kinakabahang pinagmamasdan ang taong bumaril sa kanyang balikat. Ito ay isang binata na nakapijama sa isang bahay sa bundok, nakangiti, at payak. Si Yang Chen ang tahimik na lumabas matapos marinig ang isang espesyal na tunog. Ang waiter ay agad na tumingin ng awkwardness at yumoko ng paumanhin. I'm sorry this gentleman, tinakat mo lang ako, so I am so motivated. Natakot kita, Yang Chen mumuchin, ngumisi at nagsabi. Kumuha ka ng isang maliit na wire upang buksan ang isang tansong lock, nakaramdam ako ng takot sa akin, ang teknolohiyang ito, hindi 1 taon o 2 ang maaaring matuto ng Jing. The waiter won you out of the sea, this gentleman, what are you talking about, hindi ko maintindihan. Hindi mahalaga kung hindi mo maintindihan. Kung hihiramin mo ang alambre mula sa bulsa ng iyong ko at paglaruan mo ako, okay lang, sabi ni Yang Chen. Nagpakita ng malamig na yin ang waiter sa kanyang mga mata at nakangiting sinabi. Kung gayon. Ang kamay ng waiter ay pumasok sa kanyang kubulsa, nakayuko ang kanyang ulo, at unti-unting lumabas sa mga gamit sa loob. Punta ka sa kamatayan. Biglang. Isang maliit na matalim na kutsilyo na may matalim na flash ng liwanag at malamig na liwanag ang inilabas mula sa kanyang kubulsa. At sa sandaling bumunot siya, sinaksak niya ang ugat ng lalamunan ni Yang Chen. Inihanda na si Yang Chen, at tinapik niya ang braso ng waiter sa braso ng waiter nang walang pag-aalinlangan. Ang puwersa ay direktang naging sanhi ng pagkawala ng malay ng kalahating braso ng waiter. Natural na matagal ang matalim na kutsilyo sa kamay niya. Pagkatapos ng arko, nahulog ito sa lupa. Ano ang alambre, hindi ako maaaring interesado sa kutsilyong ito. Tumingin si Yang Chen sa waiter at masakit na hinawakan ang kanyang kamay at nagretiro, nakangiting sabi. Biglang naging mabangis ang orihinal at maislan na mukha ng waiter. Bigla siyang kumuha ng sampal sa siwang ng panlinis sa trolley at naglabas ng baril. Itinaas niya ito at gustong tamaan si Yang Chenshi. Boom! Ang pistola ay hindi pa nagawang basagin ang mga bala. Ang bar ng trolley sa harap ng waiter ay biglang marahas na tumama sa bibig ng waiter. Kapag awkward ang waiter, sobrang sakit ng bibig niya. Ang baril na nasa kamay niya ay hindi nakadikit. Bumagsak siya sa lupa at nabaluktot ang katawan at bumagsak sa lupa. Binawi ni Yang Chen ang paa ng kicker at bumantong hininga. Kunin mo ang baril, pagkatapos ay, hindi kasing ganda ko, diretsong kunin ang kotse bilang isang shell para mas mabilis. Pagkatapos nito,
sinipa ni Yang Chen ang pistol sa lupa hanggang sa malayo. Yumoko, hinawakan ang palad ng waiter at tiningnan ito. Kaunting tingin lang, sumimangot si Yang Chen. Sa napakaraming karanasan, kayang husgahan ni Yang Chen ng 100%. Ang waiter na ito ay isang taong gumagamit ng baril sa buong taon. Siyempre, imposibleng may pulis na pumunta dito para magpanggap na waiter. Ang magnanakaw ay hindi maaaring gumamit ng baril sa buong taon, kaya isang paliwanag lamang mamamatay. Sino ang nagpadala sa iyo para patayin si Mo Chani? Tanong ni Yang Chen God. Tinamaan ng husto ang waiter, at parang guguho ang buong katawan. Nang marinig niya ang tanong ni Yang Chen, napakalamig niya at ngumuso, at wala siyang sinabi. Tinatamad ding magtanong si Yang Chen, isang sampal sa mukha ng kawawang mamamatay, nagulat sa kanya. Sa oras na ito, narinig ng silid ang paggalaw, at si Mo Chani, na nagising mula sa kanyang pagkaantok, sa wakas ay dumating sa silidman at nakita ang eksena sa harap ng kanyang mga mata. She exclaimed, "Yang Chen, anong nangyayari dito?" Nagkibit balikat si Yang Chen. Sa tingin ko kailangan mo pa munang tumawag sa telepono, at mas mabuting ipaalam sa service desk. Bagamat nagulat si Mo Chani sa isinilang, siya rin ay isang mahinahon Navy strongman. Agad siyang tumakbo papasok ng bahay at tinawagan ang management office ng Villa. Hindi nagtagal, hindi lang ang direktor ng Villa, ang security guard, kundi maging si Lee Mohua, na hindi pa natutulog, ay sumugod din sa pinangyarihan. Pagkatapos ng lahat, sina Yang Chen at Mo Chani ay ang mga VIP ng pakikipagtulungan sa negosyo ng Jinyun Group, at hindi maaaring pabayaan. Nang makita ng lahat ng dumating, ang nahulog na waiter, at ang may fourth pistol sa lupa, laking gulat ko. Mr. Yang, ito. Anong nangyayari? Nag-aalalang tanong ni Lee Mohua. Humikab si Yang Chen. At nakita niya na ginamit ng waiter ang wire para buksan ang man lock, at gustong pumasok sa kwarto ni Mo Chani Man, at pagkatapos ay inilabas niya ang pistol at gustong magpakamatay. Nasabi ko na lang na maswerte ako at sinipa ng malakas ang stroller. Hindi pinansin ng waiter na hayaan siyang magtagumpay at panatilihin ang kanyang buhay. Bagamat may naglikdong, bilang biktima, sapat na ito. Biglang namula ang mukha ni Lee Mohua, itinuro ang ilang supervisor at security guard. Anong ginagawa mo? May baril pa ang waiter para magtrabaho. President, hindi namin alam, hindi pa nakikita ng waiter na ito, at napakaganda ng mukha. Tinakat ng direktor na namamahala sa silid ang dobleng tuwi at sinabi. Mukha ng buhay. Si Lee Mohua ay hindi tanga, nakatingin kay Yang Chen, at nagsabi. Mr. Yang, mukhang hindi talaga ito tao sa aming villa, dapat itong isang tagalabas na pumuslit sa pagpapanggap, gustong pumatay kay Miss Mo. Umiling si Yang Chen at sinabing. Hindi lang ang pagpatay kay Miss Mo, kami ni MS. Mo ang pinuno ng mga usapan na ipinadala ni Yulei. Sa unang araw, may darating para pumatay sa gabi, at siya diretso lang na sumigaw. Papatayin ako ng baril, sa tingin ko, hindi si Miss Mo ang pinapatay niya, kundi ang negotiator na ipinadala ni Yulei. Kung matagumpay ang pagpatay na ito, sa tingin ko ang susunod na bagay ay walang iba kundi ang 6 na kabuuan ni Changlin. Alam ng mga taong naruroon ang mga punto, na talagang ang kuha na nakatago sa likod ng mall. Si Lee Mohua ay mas marangal at sinabihan na bumaba. Upang ang lahat ng mga bodyguard ay tumutok sa pagprotekta sa bloke na ito, at masusing suriin ang lahat ng mga tauhan ng serbisyo sa trabaho, at walang sino man ang pinapayagang pumasok o umalis. Nang tumakas ang lahat ng malupit na executive, time na humingi ng tawad si Lee Mohua kina Yang Chen at Mo Chani. I'm sorry for the two. I didn't expect to come to Hong Kong for the first day. This is Mohua's dereliction of duty. Buti na lang at alerto si Mr. Yang. The skill is extraordinary, or else her too, Musihua ay nahihirapang matulog sa buhay na ito. Hindi inaasahan ni Mo Chani na magiging napakadelikado ang mga bagay. Ang nakatagong krisis sa likod ng business trip na ito.
kaya't siya ay napakataas baba sa mall sa loob ng ilang taon. Ang Navy strongman ay nakaramdam din ng lamig sa likuran, nakatingin sa mga mata ni Yang Chen, iniisip kung may mga rogues, at animals, baka hindi sila mamatay. Sabi ko Li Ergong, ang layunin ng kabilang partido ay pigilan tayo sa pagsasagawa ng normal na pakikipagtulungan sa negosyo. Sa tingin ko ikaw at ako ay napakalinaw. Ang mga produktong binuo, ginawa at ibinebenta sa panahong ito ay lubos na magsusulong ng ating tatlong kumpanya. Ang hinaharap ay tumalon at mga hangganan, at masasabing umabot na ito sa isang walang kapantay na antas sa parehong industriya. Sa utak ni Li Ergong, hindi mahirap isipin ang tunay na kasamaan sa likod nito. Napakurap si Yang Chen Chong Li Muhua at nakangiting sinabi. Mapait na ngumiti si Li Muhua. Sure enough, Mr. Yang, I am thinking of the real murder. In fact, Mr. Yang and Ms. Mu should know the person, even more clearly than me. Mas alam namin sayo, hindi masyadong naintindihan ni Mo Chani. Anong ibig sabihin ni Li? Iilan lang ang hindi natin kilala sa Hong Kong. Kahit na may partner tayo, hindi mahalaga. Paanong may mag-iisip tungkol sa kanila? Patayin tayo. Umiling si Li Muhua at sinabing. Ang taong sinabi ni Li ay wala sa Hong Kong, ngunit isang malakas na kaaway sa China Shipeng, Donghua Technology, Xu Jihong. Xu Jihong. Paanong naging siya? Sumimangot si Mo Chani at nagtanong. Sa pagkakataong ito, pinag-uusapan natin ang tungkol sa pagbuo ng mga bagong materyales na nakakatipid sa kapaligiran at nakakatipid ng enerhiya para sa mga produktong fashion. Ano ang kinalaman nito sa Donghua Technology? Si Yang Chen ay kainahinala din, at ang mga bagay ay halatang mas komplikado kaysa sa iniisip niya. Napabuntong hininga si Li Muhua. Mahirap magsalita. Sa tingin ko, sa ilang kadahilanan, ang iyong General Lin ay dapat na may kinalaman sa dalawa. Mas mabuting pumunta sa silid ng Tsaa sa Villa, at pagkatapos ay Tsaa at pag-usapan ito, ang lumang istasyon. Hindi ito ang daan sa koridor na ito. Hindi rin nakatulog sina Yang Chen at Mo Chani. Matapos sumang-ayon na magpalit ng kanilang damit, pumunta sila sa Twilight Tea House kasama si Li Muhua. Kasabay nito, upang ipakita ang pagiging patas, nagpadala rin si Li Muhua ng mga tao kay Lulin, ang Deputy General Manager ng parehong sopa. Pagkatapos pumunta sa Tsaa, nagsimula akong magkwento ng mga bagay-bagay. Nalaman ni Lu Tao na halos mapatay sina Yang Chen at Mo Chani, natakot na makatulog, nagmamadaling sumugod, at ang noo ay puno ng malamig na pawis. President Lee, paano mangyayari ito? Ayokong itapon ang buhay ko sa Hong Kong. Si Lu Tao ay umiiyak at nagtatampo. Siya ay mahiyain at biglang nakakita ng isang Mama Merrill, at maaari siyang kumalma. Aliw ni Li Muhua. Nakapanatag, Lu, ang pumatay ay ipinadala sa istasyon ng pulisya sa pamamagitan ng uniforme. Ang aming gawaing pangkaligtasan ay nakamit ang pinakamataas na antas at ganap na pinoprotektahan ang ilang kaligtasan. That's good, then good, talk about business. Pinunasan ni Lu Tao ang malamig na pawis at sinabing may matigas na ngiti. Uminom si Li Muhua ng isang tasa ng green tea at inayos ang kanyang mga iniisip. Aniya. Magsisimula ako sa pagtutulungan nating tatlo. Sa tingin ko, maaaring hindi masyadong malinaw sina Mr. Yang at Ms. Mo. Ang dahilan kung bakit mayroon tayo sa pagkakataong ito ay nagsimula akong magdesisyon na makipagtulungan sa Changlin Media ng Zhengzhou. Ang pangunahing punto ay ang aking ama at ang kasalukuyang may-ari ng bahay ni Zheng, si Mr. Zheng Weiqiang, ay isang kasama sa digmaang Vietnam. Sa loob ng maraming taon, si Yan Jing ay nagtrabaho sa amin sa Hong Kong. Lagi naming pinananatili ang mabuting pagkakaibigan. Kaya ang mahalagang proyektong ito ay hindi mas mahusay kaysa sa industriya, at ito ay mas angkop para sa katapat ng industriya na Changlin Media. Bakit namin pinili ang aming Jade bilang isang nagbebenta? Sa pagkakaalam ko, walang maraming mga kumpanya ng pagbebenta ng fashion na makakasabay sa amin, ngunit tiyak na mayroong isang kamay sa China.
Sabi ni Mo Chani. Tumanggaw si Lee Muhua. Oo, ang gusto kong sabihin ay ang pagpili ng Yulei International ay ang ikatlong franchisee. Bilang karagdagan sa malakas na network ng pagbebenta ng Yulei sa nakalipas na 30 taon. Pati na rin ang magandang epekto ng tatak at ang kahusayan ng industrial na chain, may isa pang pangunahing dahilan, iyon ay, kapital at interpersonal na relasyon. Ayon sa aming paunang pagsisiyasat, walang kumpanya ng pagbebenta ng mga produkto ng fashion na maaaring mamuhunan ng malaking halaga ng pera sa kooperasyong ito ng proyekto tulad ng Yulei International. Lin Ruoxi, presidente ng Yulei International, nagkataon na siya ang schoolgirl ng Presidential University ni Zheng Xinlan. Napakahalaga ng relasyong ito para sa amin. May kaunti pa, biglang ngumisi si Lu Tao, na may ilang kapalaran. Sa pagkakaalam ko, ang iyong general na si Lin ay tila may matinding galit kay Xu Jia, lalo na ang presidente ng Donghua Technology. Habang iniikot ni Yang Chen ang tasa ng tsaa sa kanyang kamay, nagtanong siya. Ilang beses ko nang nakita si Xu Jihong. Paano nagkakaroon ng relasyon ang pakikipagtulungang ito kay Xu? Bakit kailangan niyang makialam at magpadala pa ng isang mamamatay tao? Sinabi ni Lee Muhua ng may dignidad. Bagaman imposibleng ipagpalagay na nagpadala si Xu Jia ng isang mamamatay tao upang sadyang magwaldas mula rito, ngunit sa kasalukuyan, ang pamilya Xu ang may pinakamalaking hinala. Dahil ang proyektong pananaliksik na ito ay ang pinakabagong pangunahing pananaliksik ng Zhuja Donghua Technology Proyekto. Nag-aaral din si Xu ng mga bagong materyales. Nalilitong tanong ni Mo Chani. Ang pananaliksik ba na ito ay hindi malayo sa unahan ng opisina ng pananaliksik ni Jin Yun? Ito ang kaso. Sa abot ng mundo, ang aming laboratorio ng pananaliksik ay may pinaka-advanced na teknolohiya. Ang nagdevelop ng teknolohiyang ito ay kamag-anak ng aming pamilyang Li, at personal na pinangunahan ni Dr. Li Guangsan ang koponan upang bumuo. Ngunit ito napakalungkot. Ang isa pang kasama ni Dr. Li Guangsan, si Dr. Green Sandler, ay ang pinuno ng Green Institute na itinatag ni Xu nitong mga nakaraang taon. Ang kanilang pananaliksik ay halos nasa parehong antas, walang makakagarantiya, kung sino ang mga resulta ay ipakikilala una. Kung sino ang unang maglunsad ng mga resulta, na makakakuha ng mga karapatan sa patent, ay isang kritikal na sandali na imposibleng mawala. Ngunit kung ito ang kaso, kung gayon ang aming pakikipagtulungan ay hindi masyadong mapanganib. Sino ang makakagarantiya na kailangan muna nating makuha ang patent? Agad itong naisip ni Mo Chani. Tumanggaw si Lee Muhua. Oo, ito mismo ang nabanggit ko noon. Si Yulei ay makakapagbigay ng maraming pera. Napakahalaga nito. Ayon kay Dr. Li Guangsan, matagumpay ang pagbuo ng teknolohiyang ito, kahit kalahating taon, sa loob ng 6 na buwan. Ang halaga ng pamumuhunan ay direktang makakaapekto sa bilis ng mga susunod na resulta. Si Xu ay isang malaking pamilya sa nangungunang 5 ng China Shipang. Bagamat ang lakas ng ekonomiya ng Donghua Science and Technology ay hindi kasing ganda ng sa atin, hindi maiiwasan na ito mas hihigit sa sinuman sa atin. Sa makatuwid, kapag tatlo na tayo, maaari tayong ganap na magkusa. Matapos pakinggan ang pagpapakilalang ito, natigilan si Yang Chen. Kaya, totoo na masyadong malaki ang hinala ni Xu Jihong. Higit pa rito, dahil sa relasyon ni Lin Ruoxi, malamang na hiniling ni Xu Jihong na mamatay siya sa lalong madaling panahon. Hindi nakakagulat na magpadala ng isang mamamatay. Ito ay. Sa katunayan, ang paggawa nito ni Xu ay naiintindihan. Kung tutuusin, ang proyekto ng pananaliksik ay talagang kumikita. Maraming mga bansa sa Europa at Amerika ay napakainit din. Sa kasamaang palad, ang kanilang pananaliksik ay malayo sa pangkat ng pananaliksik ni Li Jia at Xu Jia sa bagay na ito. Tumatawa. Hindi ko lang akalain na magiging sobrang balisa si Xu, kaya mabilis kong sasampalin ang aking mga kamay, at gusto kong ihinto ang aming alyansa sa pamamagitan ng pagpatay sa dalawang negosyador. Ngunit maiintindihan ni Lee, kahit na hindi nila gawin ito.
Hahayaan ba natin si Shujian na mag-aral ng maayos? Siguradong sagabal din ito. I don't support people who do like them and kill them. This kind of competition, even if it is a shopping mall, is too cruel. Kahit sino ang unang magdisenyo nito, dapat may paraan para magdisenyo ng katulad na produkto sa pamamagitan ng legal na bola. Hindi na kailangan ng pera, inaalis ang buhay ng mga siyentipikong iyon. Hindi nasisiyahang sabi ni Mo Chani. Mabilis na ikanaway ni Lee Muhua ang kanyang kamay. Miss Mo missed you. I mean, the way to dig the wall. After all, Dr. Green is the younger brother of Dr. Lee Guangsen. If we can convince Dr. Green to work with Dr. Lee Guangsen to help us study, pagkatapos ay ang aming mga produkto lalabas ng mas mabilis. Sa kasamaang palad, ito ay masyadong mahirap. Sinasabi na ang American of Green ay isang cow-temper. Noong siya ay nalulumbay pa, si Shujia ay nagtiwala sa kanya at tinulungan siyang magtayo ng isang silid sa pagsasaliksik. Masasabi niyang ang pamilya Shu ay maaaring mamatay, paano madali bang mahulog? Sa atin, ngumiti si Lu Tao. Kahit na ang mga posibilidad ay mas mababa, subukan ito. Isang medyo matandang boses ang biglang tumunog mula sa labas ng tsaa, at lahat ay napalingon sa likod. Si Lee Deshen ang may kasamang maraming tagasunod at dahan-daang itinulak ang wheelchair. Nagmamadaling bumangon si Lee Muhua at binati siya. Pare, bakit late ka na? Sinabi ni Lee Deshen, matanda na ako, hindi maganda ang katawan ko, ngunit hindi pa ako tumatanda. Mayroon akong 2 mamamatay tao sa gabi na gustong yusigan ang 2 VIP ng Yulei International. Gusto mo bang samantalahin ako? Tandang padamdam tandang pananong panipi. Hindi. Naisip ko lang, hintayin mong magising ang tatay ko bukas ng umaga. Si Lee Muhua ay tunay. Inuna ang mga bagay, huwag mong kalimutan kung paano kita tinuruan. Natigilan si Lide sa kanyang pangalawang anak at pagkatapos ay sinampal sina Mo Chani at Yang Chen na may ngiti. Mr. Yang, Miss Mo, natakot, ipinangako ni Lee na hinding-hindi magkakaroon ng mamamatay tao na makihalo. Lee Chairman. President. Hindi maganda. Hindi na hinintay na magsalita pa si Lee Deshen, isa pang naguguluhan na boses ang nagmula sa tea room. Tumakbo siya sa kamay ng isang direktor ng Twilight Mountain Villa. Sa mga sandaling ito ay puno ng takot ang kanyang mukha at sumigaw. Hindi maganda, Direktor Long. May biglang tumawag para banta sa telepono at nagsabing may nakalagay na biochemical bomb sa villa. Ano? Si Lee Deshen, nakakatiwala lang, biglang natigilan. Nagtanong si Tai Ching. Sabihin mo ulit. Sabihin ng malinaw. Magsasalita pa sana ang supervisor. Ang katulong na nakatayo sa likod ng katawan ni Lide ay biglang tumunog. Tiningnan ng assistant ang telepono at sinabing, kakaiba ang numero ng chairman. Nang marinig ito ng supervisor, sumigaw siya. Chairman. Siya iyon. Sabi lang niya, sabihin ko sa chairman ang tungkol sa bagay na iyon, at pagkatapos ay personal niyang kakausapin ang chairman. Kinakabahan ang tingin ng ilang tao sa lugar, hamupa na ang insidente ng killer, paano ba naman biochemical bomb? Tanggapin. Hands-free, sinabi ni Lide sa isang mapanganib na sitwasyon. Pinindot ng assistant ang mobile phone, at agad na tumunog ang isang electronic synth sound sa mobile phone. Lee Chairman Lee, President Lee, ang pag-inom ng tsaa sa tea room kaya late na ay talagang mabuti. Nagulat ang lahat at alam nilang sapat na ang pribadong telepono ni Lee Deshen. Paano nalaman ng mga tao na nasa tea room sila? You don't have to panic. If I can't even master where you are, how can I guarantee that the biochemical bomb I install you can affect you? How can you make me believe that I really have a bomb install? Sino ka? Tanong ni Lidikian, nakalok ang kanyang mga kilay. Ilang beses tumawa ang electronic sound sa phone. Wala akong pakialam kung sino ang mahalaga. Ang mahalaga ngayon ay pinindot ko na lang ang isang button at dadaan sa ventilation duct ang biochemical bomb na nakalagay sa Twilight Villa.
Nadumihan ang buong bundok, kapag oras na. Mahirap. Lumipad gamit ang iyong mga pakpak. Ang tinatawag na biochemical bomb ay hindi isang ordinaryong bomba. Pagkatapos ng pagsabog, ito ay gumagawa ng isang malakas na mataas na temperatura, na nagiging sanhi ng hangin na sumabog sa isang iglap at makamit ang layunin ng pagkawasak. Ang mga biochemical bomb ay gumagamit ng iba't ibang espesyal na viral bacteria, microorganism, sa sandali ng pagsabog, na sakop sa lahat ng direksyon, ay sumalakay sa katawan ng tao. Ang ganitong mga lason ay kadalasang maaaring magpakamatay sa mga tao, at kahit na mabuhay sila, sila ay kalahating buhay o may tatak na may masakit na mga ugat. Ang mga ito ay mga sandata laban sa tao na mahigpit na ipinagbabawal sa mundo. Nakakabaliw ang elektronikong tunog sa telepono. Ngunit ang gayong kabaliwan ay walang magawa, dahil ang mga taong naruroon ay magkakaroon ng takot sa kamatayan, hindi banggitin na ito ay isang kamatayan na hindi kasing ganda ng kamatayan. Dahil hindi mo direktang sinimulan ang bomba, dapat mayroon kang layunin, sabihin mo. Lee de malalim. Natahimik sandali ang telepono at sinabing. Si Chairman Lee ay hindi nalilito. Sa katunayan, gusto ko ng napakasimple, 20 milyong Chinese na barya, ngayong gabi. Pahingi tayo ng pera. Tumingin si Lee Deshen sa mga tao sa paligid niya. Maraming tao ang tila na aliw. Kung tutuusin, hanggat humingi sila ng pera, may puwang para sa pagbabago. 2 milyon, para sa mayayamang pamilyang Lee, hindi ito dapat maging mahirap. Kaya kung kontrolin ang sitwasyon sa villa anumang oras. I will detonate the bomb for the first time, that you don't force me to do something I don't like. Nilabanan ni Lee Deshen ang kanyang galit. Madaling sabihin. Kahit may pera ka, hindi may lalabas ng 20 million, pero I promise you 20 million. Sana sundin mo ang rules of the game. Money is transferred to the account. Or withdraw. Transfer. Bobo ako o bobo ka? Gusto ko ng cash, sa loob ng 1 oras, sa ikatlong bodega ng terminal ng Kanazawa Bay, dapat si Chairman Lee, o ang 2 anak ng pamilyang Lee ang pinadala, ang iba ay ipinadala halika, doon. T-count, I will press the detonation switch directly. At saka, kapag may nakita akong ibang followers, o pulis, pipindutin ko ang switch. Pagkatapos nito, nasira ang telepono. Maraming mga tao na naruroon sa eksena ang nakahinga ng maluwag. Ang gangster ay talagang humiling sa pamilyang Lee na personal na magpadala ng pera sa nakaraan, na humihingi ng pera, malinaw na nakakatakot din. Pare, credible si Ning, walang credibility. Sabi ni Lee Muhua na may seryosong ekspresyon. Huminga ng malalim si Lee Deshen. Alam kong hindi natin kayang magsugal. Dapat ipadala ang perang ito. Sabi ng mahahalagang bisita sa Twilight Mountain Villa, daan-daang tao. Kung ang mga taong ito ay pinapatay ng mga biochemical bomb, hindi sila maiisip. Hindi pwedeng makipagsapalaran si Lee. Sa mga oras na ito, isang boses ng lalaki na parang alakdan ng itik ang sumugod mula sa malayo, "Let's go away. I want to see my dad." Si Lee Makheng ay nagsuot ng silk na pajama at tumakbo sa gitna ng mga tao, kumakaway sa harap ni Lee Deshen, na nagmamadaling sumisigaw. Tatay. Narinig ko ang mga tao na nagsabing may mga biochemical bomb sa Zhuangzi. Totoo ba? Hoy bambang tinakat ka ng ganito, anong sistema? Lee de malalim na galit. Mapatla ang mukha ni Lee Makheng. Dad, dapat pag-isipan mo. Bata pa ako. Ayoko pang mamatay. Oh wow. Habang nagsasalita siya, napaluha si Lee Makheng sa lugar na iyon. Hoy mga hayop. Niye mga hayop. Bukod sa pag-iyak, ano pa bang magagawa mo? Lee De ay hindi galit sa isang away, kaya kinakabahan, at tulad ng isang hanggal na anak, hindi siya maaaring magalit. Lahat ay namamatay, hindi ba ako umiiyak? Wow! Si Lee Makheng ay may uhog sa kanyang ilong, na para bang siya ay umiiyak para sa kanyang sarili. Talagang ayaw na siyang makita ni Lee Deshen, iwinagayway ang kanyang kamay sa ilang tagasunod. Ibalik ang walang kwentang bagay na ito sa silid.
Ilang bodyguard ang agad na humakbang pasulong, at si Li Meng, na personal na inaalagaan ni Li Mokheng, ay binuhat siya at dinala si Li Mokheng upang lumabas ng tea room ng napakabilis. Ang pag-iyak lamang ni Li Mokheng, at matagal itong nawala. Nakita ni Li Muhua ang kanyang kapatid na hinihila at bumantong hininga at sinabi, "Ama, hayaan mo akong magpadala ng pera." Ikaw, malalim na nakasimangot si Lide. "No, the future Jinyon Group still need you to preside. Lee can't miss you. Ang nascrap mong kapatid ay hindi na naligtas. I keep this old bone. It's not very useful, the money is still need to send." "Hindi," sinabi ni Li Muhua. "Ama, maaari akong makinig sa iyo sa ibang mga bagay, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi ko magagawa. Kung titingnan mo ang iyong ama bilang isang anak, magagawa mo ang mapanganib na bagay na ito, ngunit hindi mo ito mapipigilan. Kung sakaling magkamali, si Muhua ay hindi na maaaring maging lalaki muli sa buhay na ito." Globe. Hindi mo ba ma-distinguish? Hindi nagatubili si Li Muhua na lumuhad at tumingin ng diretso kay Li Deshen sa wheelchair. "Ama, walang mas matimbang pa sa iyo sa puso ko." Natahimik ang mga manonood sa sandaling ito. Ang mga salita ni Li Muhua ay lubhang nakaantig sa puso ng lahat. Sa sandaling ito, si Li Muhua ay hindi lamang isang batang presidente na mahusay sa pag-aaral, ngunit isa ring mahusay na tagapagmana ng pamilya. Ito ang pinakasimple at simple. Masunuring anak. Bagamat palaging pinananatili ni Li Deshen ang kanyang kamahalan, hindi niya maiwasang mapaluha kapag narinig niya ang mga salita ng kanyang paboritong dalawang anak. "Little beast, bumangon ka, huwag kang magsinungaling." Napabuntong hininga si Li Dedip na parang ilang taong gulang lang, ngunit ang mukha na maraming kulubot ay nagpakita ng masayang ngiti. "Hindi nangako ang tatay ko na pupunta ako, hindi ako babangon." Iginiit ni Li Muhua ang pagiging tunay. Walang magawa si Li Deshen. "Matanda na ako, pero gising pa rin ang isip ko. Alam kong kahit hindi mo palayain ngayon, pipilitin mo talaga. Bata ka, kahit na mas nag-aalala ka kaysa sa kapatid mo, pero hindi rin fuel efficient. Won. Nakikinig ako sa'yo, bitawan mo na." Sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Li Muhua at tumayo at nagsabi, "Salamat, Ama, agad akong naghanda ng 20 milyong tao at dinala sila ng personal." Well, inabot ni Li Deshen at hinawakan ang isang kamay ni Li Muhua at pinisil ito ng mahigpit. "Tandaan mo, hanggat nandyan pa ang tao, nandyan ang lahat, huwag maging impulsive." "Alam ko." Nang makita ng ibang tao ang eksenang ito, napuno sila ng kagalakan para sa mag-ama. Maaaring magkaroon ng ganoong anak si Li Deshen. Ito talaga ang blessing nila ni Li. Sa kasamaang palad, ang mga gangster ay gumawa ng mga kakilakilabot na bagay at pinilit si Li na kumuha ng ganoong panganib. Kasabay nito, nararamdaman ng karamihan sa mga tao na bakit ang parehong pamilyang Li, ang kapatid ni Li Muhua na si Li Mokheng, ngunit sila ay masyadong abala upang tumulong, ngunit nakakadagdag din sa kaguluhan. Balik na sa trabaho ang lahat at pinapaliit ang epekto ng insidenteng ito. Huwag hayaang mataranta ang mga bisita, at walang mangyayari. Sigaw ni Li Muhua sa mga empleyado ni Li na naruroon. Ang mga empleyado ay nangako ng magkasama. At alam nilang lahat na ang pinakamahusay na paraan ay ang magpanggap na ang lahat ay ligtas at maayos, kung hindi, ang mga bisita ay malito, at ang mga gangster ay direktang pasabugan. Nang pumunta ang mga manager na ito, umalis si Li Deshen kasama ang kanyang entourage at ibinigay ang lahat ng kanyang tiwala sa kanyang anak. Malinaw na sinasabi nito kay Li Muhua na dapat siyang mabuhay. Dahil sa kanya nakasalalay ang kinabukasan ni Li. Huminga ng malalim si Li Muhua at pinakalma ang kanyang emosyon. Mapayapang sinabi niya kay Yang Chen at sa iba pa. "Ikaw, hindi ko inaasahan ang pagtutulungang ito, maaakit ito ng napakaraming lobo at tigre. Wala akong maisip na aksidente, sa pagkakataong ito ang mga gangster, baka mga panlilin lang din ni Shu, although hindi ko alam kung bakit nila ginawa yon, but unfortunately they successful. General Lee, ayaw mo talagang pumunta.
Ito ay nagpapakita na ang kamatayan ay hindi marunong mamatay. Si Lu Tao ay natatakot, ngunit hindi tanga, mabait na pinayuhan. Tumango rin si Mo Chani at nakasimangot na sinabi. Gusto ko pa ring ipaalam sa Royal Police ng Hong Kong, o sa Flying Tigers, at iba pa. Sa ganitong paraan, wala na talagang pagkakataon. Sa halip, maaaring abusuhin ito ng ang mga gangster. Ituloy mo ang pang-blackmail. Wala kang sinasabing cool, ngumiti si Yang Chen at komportableng umunat. Sa sitwasyon natin ngayon, bawal tayong makipagsapalaran. Kung kumpirmahin man kung may bomba, o piliin na ilikas ang Twilight Villa, iyon ay. Ito ay batay sa premise na ipinapalagay natin na ang mga kriminal ay hindi aware of the specific conditions on our side. Pero sa kasalukuyan, halatang may internal observations ang mga gangster para subaybayan ang mga kilos dito. Baka kasama natin ang tao, at kahit anong oras ay magpapahangin ako. As long as we a little bit of something na laban sa mga gangster, lahat ay mamamatay ng husto sa susunod na segundo. Kaya, ang pagpapalam kay Li Gangzi na magpadala ng pera ang tanging solusyon. Mapait na ngumiti si Li Muhua. Mr. Yang analyzed it very correctly. Hindi kami pumili. Ngunit makatitiyak din si Li Lauer. Si Yang Chen ay napakatalino at tinawag si Li Muhua na isang, pangalawang anak, at sinabi. Dahil ang mga gangster ay nakakainip na mangikil ng pera. Nangangahulugan ito na walang gaanong interes sa ating buhay. Kung hindi. Kung gusto natin ng ilang daang milyon ng direkta, hindi namin kailangang magpadala ng pera, dahil imposibleng makalakam ng napakaraming pera ng sabay-sabay, at malapit na itong matapos. I think so too. The best situation now is that the gangster are not Zuja. In that case, I will not be too dangerous. Dapat silang direktang tumakas mula sa dagat pagkatapos kunin ang pera. After all, Kanazawa Bay distance the high seas ay napakalapit. Sinundan ni Li Muhua ang pagsusuri. Ayaw ko sa iyo, isa akong tunay na black belt ng taekwondo. Kung ang mga gangster ay hindi masyadong maraming tao at may hawak na maraming malakas na firepower, gusto kong yuzigan ako, hindi ito ganoon kadali. Kung tutuusin, pwede rin naman akong sumama sa armas. Dahil dito, maraming talento ang nabagal, at hindi ko naisip na napakaraming bagay ang maaaring suriin sa likod ng bagay na ito. Tumingin si Mo Chani kay Yang Chen na may kakaibang tingin. Ang huli ay mahinahong umiinom ng malamig na tsaa, hindi mayabang. Kung siya ang pipiliin ni Zexi na maging kinatawan ng mga negosasyon, tila hindi ito dahil sa mga personal na relasyon. Bahagyang nakataas ang bibig ni Mo Chani, at ang kanyang puso ay umaawit. Dahil ang mga bagay ay naayos na, ang natitirang ilang mga tao ay magkakahiwalay. Bilang karagdagan kay Li Muhua, bumalik sila sa kanilang silid upang maghintay ng balita. Kung tutuusin, sinabi ng mga gangster na kapag nakitaan ng malaking bilang ng mga tao na tumakas, sila rin ang magpapasabog ng bomba. Sino ang nakakaalam kung gaano karaming mga gangster ang pinag-uusapan? Kaya magandang maging ligtas. Sina Yang Chen at Mo Chani ay naglakad pabalik sa kanilang mga silid. Nang pumasok sa koridor ng guest room, biglang huminto si Yang Chen at nakangiting nagsabi. Masyadong malinaw ang isipan ko para matulog, pumunta sa bar sa nayon para uminom ng ilang tasa at matulog. Bumalik ka ng mag-isa. Pagkatapos nito, tumalikod at pabalik-balik. Nilinggan ni Mo Chani ang likod ni Yang Chen, ang kanyang mga mata ay may bakas ng pagdududa. Siyempre, hindi talaga makakainom ng masakit na itlog si Yang Chen, at hindi niya sinasabi na hindi siya malubog sa alak dahil sa utak. Sa kasalukuyang sitwasyon, iniisip ni Yang Chen na ito ay masyadong kawili-wili. Maaaring hindi makita ng iba ang ilang panloob na something. Ngunit sa mga mata ni Yang Chen, napakaraming bagay na karapat-dapat suriin at hinala, at kahit na maraming detalye, puno ng iba't ibang potensyal na malalim na kahulugan, paano niya pipiliin ang napakagandang sandali? Uminom. Pagkatapos maglakad sa mga sulok ng walang sinuman. Dumating si Yang Chen sa isang maliit na exit sa likod ng villa,
at lumabas mula sa isang maliit na pinto doon, na siyang bukas na paradahan sa likod ng villa. Napakalaking grupo ng mga gusali, ang pintuan para lumabas ay natural na napakarami, imposibleng magkaroon lamang ng isang pinto, kaya madaling nakahanap si Yang Chen ng ganoong fan. Gayunpaman, hindi nagmamadaling lumabas si Yang Chen, ngunit dahan-daang lumingon at sumigaw sa bakanteng koridor. Mismo, hindi magandang ugali ang pagsubaybay sa isang tao, lalo na ang magandang babae na sumusubaybay sa asawa. Pagkaraan ng ilang sandali, si Mo Chani, na namumula ang mukha, ay lumabas mula sa isang sulok at nakahinga ng maluwag. Kung sino man ang hinayaan kang linlanggan ako ng kusa, halatang gusto mong tumakas. Tumakbo. Hindi ko naman sinabing kailangan kong tumakas. Dahan-daang lumapit si Yang Chen kay Mo Chani. Nagpakita si Mo Chani ng malinaw na pag-unawa sa kanyang mga mata. Alam ko, gusto mong pumunta sa bodega ng Kanazawa Bay Pier, gusto mong pumunta sa lugar na pinuntahan ni Lee Mo-hua. Di ba? Napakatalino nito, ngunit ano ang kinalaman nito sa iyo? Walang prinsipyong sabi ni Yang Chen. Hindi kita kayang bitawan, masyadong delikado yan. Nagmamadaling sabi ni Mo Chani. Pero hindi mo ako mapipigilan, nagkibit-balikat si Yang Chen at ngumiti. Nakita ni Mo Chani si Yang Chen na palapit ng palapit, hindi sinasadyang umatras ng 2 hakbang. Tapos isama mo ako, hindi kita papayagang mag-isa sa ganitong delikadong lugar. Medyo nagtatakang tanong ni Yang Chen. Alam mo ang panganib, bakit ka sasama sa akin? I don't trust you, sabi ni Mo Chani na may mahinang lamok, namumula ang mukha niya sa ilalim ng liwanag. Hindi niya maaaring hayaang mag-isa si Yang Chen na pumunta sa mapanganib na okasyong iyon. Bagamat alam niya na ito ay masyadong prangka, ito ay katumbas ng pagpapahayag ng kanyang isip sa disguise. Napakahalaga na hindi nagpigil si Mo Chani. Nag-squat din si Yang Chen. Hindi niya inaasahan na diretsyong sasabihin ni Mo Chani ang kanyang iniisip. Ngunit sa sandaling sinabihan ka ng babae ng mahina, wala siyang tiwala sa iyo, maaari mo ba siyang tretuhin ng may matigas na ugali? Hindi magagawa ni Yang Chen, kaya't isinukol ni Yang Chen ang planong si Mo Chani. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, bumantong hininga si Yang Chen at madaling ngumiti. Itutulak sana kita at itatapon pabalik sa kwarto. Pero malambot ang puso ko, hindi ko marinig ang bango ng babae, lalo na ang icing ng magandang babae. Cannonball, since gusto mong sumama sa akin, tapos tutuperin kita. Ikaw, napaluha si Mo Chani at tumingin sa kanya ng may hinaing. Gusto mo akong himatayan? Crap, nag-aalala ka sa kaligtasan ko, nag-aalala din ako sa'yo, sabi ni Yang Chen. Biglang nawala ng boses si Mo Chani, at ilang beses na bumilis ang tibok ng kanyang puso. Inilayo ng mga tao ang kanilang mga mata sa isa't isa, at nagpout, hindi hinahayaan silang tumawa ng masaya. Ang nakakahiyang damdamin sa pagitan ng 2 tao ay tila nakatanggap ng tunay na tugon sa sandaling ito. Walang kwenta kung magsalita pa, basta maganda ang ganitong sweetness. Hoy, silly girl, don't have to be so happy. Hindi ka pa rin makakapunta? Tanong ni Yang Chen. Mabilis na bumalik sa Diyos si Mo Chani. Oo naman, pero kailangan mo akong ihatid. Ang mga mata ay nakakaawa, tulad ng maliit na babae na galit sa bag, ganap na walang matigas na bahagi ng malakas na babae. Kinabit ng babaeng Chen Chong ang kanyang daliri, mabilis na sumunod si Mo Chani. Pagdating ko sa labasan ng maliit na gate, nakatayo na sa labas ng pinto ang isang itim na bodyguard na tila pinipigilan ang mga bisita na umalis ng walang pahintulot. Kuya, pasok ka, kinawayan ni Yang Chen ang bodyguard at kumaway ng nakangiti. Mabilis na pumasok sa pinto ang magkakapatid na itim at magiliw na nagtanong, mayroon ba? Well, pahirapan ka sa himatayan. Hindi na hinintay na mag-react ang itim na bodyguard. Ang malakidlat na kutsilyo ni Yang Chen ay nakasample sa kanyang likod na leeg, at ang itim na lalaki ay agad na nahimatay sa lupa. Ibinuka ni Mo Chani ang kanyang bibig sa pagkamangha at tumingin kay Yang Chen ng palihim. Nais mo bang lituhin ako ng ganito? Hulaan mo.
Napakurap si Yang Chen sa kanya at lumabas ng pinto. Sa kalagitnaan ng gabi, tahimik lang ang ihip ng hangin na umiihip sa kagubatan, at ilang sikat na brand na sasakyan ang nakaparada sa bakuran. Naramdaman ni Mo Chani na medyo mababa ang temperatura. Tinanong niya si Yang Chen gamit ang kanyang mga braso. Gusto mo bang sumama kay Li Muhua? Wala tayong sasakyan. Natawa si Yang Chen evil at sinabing. Sino ang nagsabing walang sasakyan, hindi ba lahat ng sasakyan dito? Sabi ng gilid na tinutukoy ang mga sasakyan sa parking lot. Gusto mo bang magnakaw ng sasakyan? Malaki si Mo Chani, ngunit wala siyang oras para huminto. Naglakad na si Yang Chen papunta sa pinakamalapit na itim na pinto ng Lexus. Hoy! Nagbibiro ka ba? Nakangiting tanong ni Mo Chani. Nang hawakan ni Yang Chen ang kanyang baba at umikot sa kotse, tila may kinumpirma siya. Bigla niyang inabot at ikinumpara ito sa isang kono, nakahampas sa bintana. Hoy! Tumunog ang pagkabasag ng salamin, at lumitaw ang isang malaking butas sa bintana. Nakikitang hindi, itinuro ni Yang Chen ang pinto na madali niyang nabasag sa salamin. Itong model ng Lexus, medyo mahina ang alarm system, basta hindi pinipilit mag-lock, hindi mag-alarm. Pagkatapos noon, sa ilalim ng magandang ekspresyon ng nakatulala na ekspresyon ni Mo Chani, inabot ni Yang Chen at tinanggal ang lock ng pinto mula sa loob, pagkatapos ay binuksan ang pinto ng taxi at umupo doon. Namatay na si Mo Chani. Ang mga aksyon ni Yang Chen ay ganap na nalampasan ang moral, legal, at pisikal na mga limitasyon na naiintindihan ng mga ordinaryong tao. Hindi ito isang bagay na mauunawaan ng mga ordinaryong sosyal na babae na tulad niya. Sumakay ka sa bus, gumawa si Yang Chen ng plano para sa kanya, at binuksan ang lock ng pinto ng driver. Nang makasakay si Mo Chani sa bus, inilapag ni Yang Chen ang isang piraso ng plastik na plato sa ilalim ng manibela ng kotse at inabot at nag-drum ng kung ano sa loob. Matapos magkaroon ng tiyak na psikolohikal na paghahanda si Mo Chani, sa pagkakataong ito ay hindi na siya masyadong nagulat. She asked with a little confusion. What are you doing now? Can you start a car like that? Crap! Tumingin sa kanya si Yang Chen White, at kinalikot ang linya sa loob ng kotse, walang susi. Siyempre, kailangang gumamit ng espesyal na paraan. Kakabagsak lang ng boses, biglang umilo ang instrument panel ni Lexus, tapos pumutok ang makina at humandar ang sasakyan. Anuman ang nagulat na hitsura ni Mo Chani, mahusay na inayos ni Yang Chen ang upuan at naghanda na umalis. Maghintay, may naisip si Mo Chani, pinaalalahanan. Tiyak na maraming tao ang nanunood sa labas ng villa. Kahit na may distansya mula sa kalsada sa bundok, maaari tayong magmaneho palabas. Tiyak na matutuklasan ng mga tao ang mga ilaw ng sasakyan. Ang atin. Dahil matalino ka, pinahahalagahan ni Yang Chen ang ilong ni Mo Chani na yaw, na naging sanhi ng pamumula ng huli. So paano tayo lalabas? Sino ang nagsabi na kailangan mong magmaneho sa gabi para magmaneho? Ikaw ba? Anuman ang ekspresyon ni Mo Chani na, nakakakita ng neuropathy, ngumiti si Yang Chen at masayang pinatay ang mga headlight ng kotse. Ang buong kotse ay kapareho ng sa araw, at kalahati ng mga ilaw ay hindi maliwanag. Pagkatapos, kinuha ni Yang Chen ang gear at ang kotse ay umalis ng maayos sa parking lot at nagsimulang magmaneho patungo sa labas ng kalsada. Nakita ni Mo Chani ang isang itim na lacquer sa harap, at maging ang kalsada na tumitingin sa layon na 3 metro ay mahirap. Nang maisip niyang kailangan ni Yang Chen na magmaneho pababa ng bundok patungo sa Kanazawa Bay, nagulat siya nang maisipan niyang tumalon. Ikaw, nababaliw ka na ba? Ganito ka magmaneho, dadagsa ka pa pababa ng bundok. Sinulyapan siya ni Yang Chen sa dilim at sinabing, kung naniniwala ka sa akin, umupo ka lang dyan at huwag kang magsalita. Bagamat ipinapangako kung dadalhin kita sa Kanazawa Bay, dapat mong sundin ang lahat ng aking mga pagsasaayos. Kung hindi, ako ay naroon. Walang garantiya na matutulala ka sa sasakyan at mawawala sa upuan ng kotse. Sa sandaling sinabi ito,
Agad na tumahimik si Mo Chani na nakahinga ng maluwag at bamulong ng ilang salita, ngunit kailangan niyang magsuot ng seatbelt at magmura. Ang itim na Lexus ay walang anumang mga ilaw, tulad ng isang hating gabi na multo, na tumatakbo sa madilim na mga kalsada sa bundok, ngunit ang bilis ay hindi mabagal. Nagkataon na ang kotse sa kalsada sa bundok ay kakaunti sa oras na ito. Halos hindi, kaya ang kotse na ito ay hindi nagbukas ng ilaw, ang mabilis na umaandar na kotse ay hindi nagdulot ng labis na kaguluhan, ngunit paminsan-minsan ay dumaan ang kotse, ang driver din. Tumingin sa sarili. Unti-unti. Nalaman ni Mo Chani na sobra-sobra ang dati niyang mga takot. Dahil si Yang Chen ang nagmaneho ng itim na kotse, nang walang ilaw, at hindi niya nakilala ang problema sa kalsada, na para bang hindi ito ang gabi, ito ay araw. Kasabay nito, muling nag-isip ng tanong si Mo Chani. Hoy, Yang Chen, alam mo ba ang daan patungo sa Kanazawa Bay? Pag-unawa. Bakit alam mong hindi ka unang beses na pupunta sa Hong Kong? Tandaan, makinig sa akin sa hinaharap, magsabi ng 10 pangungusap, 11 pangungusap ay peke. May 10 pangungusap sa kabuuan, paano ako magkakaroon ng 11 maling salita, kahit na hindi ko sabihin sa akin, nagtatampo na sabi ni Mo Chani. May 10 sa isa, hindi maintindihan ng matematika na ito. Sa pag-uusap ng dalawang tao na walang pangungusap, nakapasok na ang sasakyan sa bundok, at natural na binuksan ni Yang Chen ang mga headlight. Pagkatapos ng lahat, sa pagkakataong ito, hindi ito magiging sanhi ng pagdududa ng sinuman. Hanggang sa Kanazawa Bay Trail, unti-unting bumaba ang trapiko sa paligid, at bumalik si Yang Chen sa itim na ilaw para magmaneho. Sa ilang sandali, isang kotse na lang ang natitira sa harap ng Kanazawa Bay, at ngumiti si Yang Chen. Mukhang hindi pa ako huli. Ang harap ay dapat na maliit na kaibigan ni Li Muhua. Si Mo Chani ay naging gulat at takot sa simula, at siya ay naging nasa sabik at puno ng kasariwaan sa sandaling ito. Ang lihim na pagsubaybay na ito ay nagpamulat sa kanya ng ibang uri ng buhay, ngunit dahan-dahan siyang nakarating sa Kanazawa Bay. Nag-aalala rin siya sa dalawa. Noong nasa panganib ako, hindi ko maiwasang sabihin, bakit tayo maghihintay? Paano kung magpadala ng pera kasama si Li Muhua? Stupid girl, kung gusto kong magpadala ng pera kay Li Muhua, bakit ko siya susundan ng palihim at hahayaan siyang hanapin ako? Sinabi rin na, stupid girl, hindi galit si Mo Chani, naramdaman lamang niya na ang relasyon ng dalawa sa sandaling ito ay talagang malapit sa marami, ngumiti ng matamis, at hindi nagsalita. Makalipas ang mahigit 5 minuto, kasunod ng Black Sea BMW ng Li Muhua, pumasok siya sa daungan ng Kanazawa Bay. Sa dalampasigan ng malawak na daungan, may mga lalagyan at truck. Sa lungguhit. Sa tabing dagat, mayroong ilang mga cargo ship na mga bangkang pangisda. Ang hangin ay isa ng at ang bow ay patuloy, na sumasaklaw din sa mga motibo ng kotse. Nang huminto ang sasakyan ni Li Muhua sa periphery ng bodega sa harap, inihinto rin ni Yang Chen ang sasakyan sa malayo. Hindi nagtagal, lumabas ng kotse si Li Muhua ng mag-isa. Siya mismo ang nagmaneho at kinaladkad ang dalawang malalaking malita sa paglalakbay. Kung ito ay puro huaksiya, ito ay dapat na hindi hihigit sa 20 milyong yuan. Iba pang mga pera. Bababa na tayo, bulong ni Mo Chani. Ang naivay malakas na lalaki sa kadiliman ay naging isang sanggol, malapit kay Yang Chen, ito lamang ang kanyang tiwala. Tumango si Yang Chen. You will follow me. We will follow him. As long as we keep a certain distance and borrow the barriers to cover up, siguradong hindi niya tayo magagawa. After the warehouse, I will find a way to go in. Si Mo Chani ay natural na walang opinyon. Pagkababa niya ng bus kasama si Yang Chen, sinundan niya ang takip ng pinakamalapit na lalagyan at dahan-daang sinundan ang direksyon ni Li Muhua sa harap ng bodega. Ang malamig na hangin ay umihip sa dulo ng dalawa, at ang bakanteng daungan ay pambihirang tahimik, tulad ng isang behemoth na nakayuko sa dalampasigan, na nagpapakilig sa mga tao. Sa ngayon,
Ang tanging ilaw sa daungan ay ang sinabi ng mga nauna na ang magandang warehouse no. Tatlong ay madali, at iyon ang pinakamalayo na bodega. Mula sa salamin na bintana sa itaas na palapag ng bodega, kumikinang pa rin ang maliwanag na ilaw sa loob. Nagsuot si Mo Chani ng cotton slippers sa villa, kaya napakaliit ng tunog, at mas madaling maglakad. Tahimik na pumunta ang 2 hanggang 10 metro sa labas ng bodega, nakitang itinulak ni Lee Mo-hua ang bakal na maanang no. 3 bodega, at ang figure ay nakatago. Papasok din ba tayo? Tanong ni Mo Chani. Hindi sumagot si Yang Chen, hinayla lang siya ng mahina, at naglakad ng maayos patungo sa gilid ng bodega. Doon, may panlabas na hagdanan na direktang patungo sa ikalawang palapag ng bodega. Matapos lumakad si Lee Mo-hua sa no. 3 na bodega, tumingin siya sa unahan at ilang tambak lamang ng mga paninda ang naitayo. Ang mga kalakal na ito ay mga itinatapon lamang na produkto, hindi pa naipapadala sa labas ng daungan, at ito ay naiwan ng ilang sandali. Kapag naging abala na naman sila, tatanggalin sila. Ang buong bodega ay natatakpan ng mamasa at malamig na hangin, na parang walang tao. Inilabas ni Lee Mo-hua ang malite gamit ang 2 kamay at tumingin sa paligid. Kinanta niya. Ako si Lee Mo-hua ng Jinyon, nagdala ako ng pera. Matapos sumigaw ang boses, isang bobo echo ang nagmula sa buong bodega, at matagal bago kumalma. Tulad ng pagkunot ng noo ni Lee Mo-hua, walang tao sa huli. Mula sa harap ng isang tumpok ng mga kalakal, 4 na figure ang lumabas. Noong ang unang tao ay nakasuot ng plaid shirt. Nakasuot ng guhit na windbreaker sa labas. Nakasuot ng mabagsik na damit. Pagdila ng tabako sa kanyang bibig, pagtapak sa isang itim na leather na flip-flop sa kanyang mga paa, isang pares ng nakapikit na mga mata na nakatingin kay Lee Mo-hua ng may interes. Nang makita ni Lee Mo-hua ang pagdating, agad siyang kumilos, at ang kanyang mukha ay puti at pula. Paano? Paano? Ay! Ang lumabas ay hindi ibang tao. Ito ay si Lee Mo-hua, ang bayaw ni Lee Mo-hua. Sumunod si Lee Mak-heng, at ang mga personal na bodyguard at tagasunod ni Lee din na ipinadala sa kanya, ay nakuha ang tiwala ng pamilya Lee. Ang 2 pang bodyguard na nakasuot ng itim na salaming pang-araw ay halatang katawan din ng mga bodyguard ni Lee Mak-heng. Paano? Anong sorpresa? Mahal kong kapatid, si Lee Mak-heng ay kumislap ng yin sa mga mata, sinalo ni ***** ang tabako, nginisyan at nagtanong. Yumuko si Lee Mo-hua pabalik ng 2 hakbang, at ang kanyang mga mata ay puno ng ayaw, hindi maintindihan at sakit. Kuya, bakit mo ginagawa ta? Bakit? Haha, this time, Lee Mo-hua, bakit mo ako tinatanong? Tumawa ng malakas si Lee Mak-heng at biglang hinampas ang tabako sa kanyang kamay kay Lee Mo-hua at sumimangot. Bigyan niya ako ng maling katwiran. Sawang-sawa na si Laozi sa mapagkunwari nitong mukha. Napakatanga mo gaya ni Laozi. Magiging katulad ito ng matandang lalaki na walang utak. Anong klaseng kabutihan ka? Si Lee Mo-hua rin, na parang hindi niya alam ang sinasabi ni Lee Mak-heng, tumingin siya sa kanya. Tumangala si Lee Mak-heng at napabuntong hininga at tumawa. Gago ka ba? I don't care, you have to pretend it. Anyway, tonight, you will say goodbye to the world, but rest assured, home. There are things, me, company and property, tutulungan kitang kunin. Bahala na. Kuya, para ka ba sa kumpanya at sa ari-arian? Hindi makapaniwalang tumingin sa kanya si Lee Mo-hua. Hindi ko inisip ang industriya ng pamilya. I have been persuading my father to give you the opportunity to participate in company affairs, and since I was in charge of the company, I never lost your annual dividends. Why do you want para magsinungaling sa akin? Dayin mo si tatay. Dapat mong gamitin ang ganitong paraan ng pangangikil at pambobomba para lumapit sa iyo. Enough. Shut up, damn. Nagmadali si Lee Mak-heng ng ilang hakbang at itinuro ang ilong ni Lee Mo-hua at sinabing, kailan ko hindi alam. 3 taon na ang nakalipas, binigyan ako ng matanda ng pera para mamuhunan, kung hindi dahil sa iyong disenyo. Mga tauhan ko,
palitan niya ang laman ng negosasyon, paano ako mawawalan ng gulo? Isa pa, sa tuwing medyo selang ang puhunan ng si people ko, agad na magkakaroon ng malalakas at hindi kilalang mga kalaban na magpapagulo sa aking puhunan isang gulo. Hindi mo alam kung ikaw ba ang taong iyon. Nais ding magpaliwanag ni Lee Muhua, ngunit halatang ayaw makinig ni Lee Mokheng. Lumingon siya at nagpatuloy. Sa pagkakataong ito, si Jin Yun at ang Chinese team na sina Yolei at Chang Lin ay nakipagtulungan sa bagong proyekto ng mga materyales. Napakahalaga, ngunit kung ikaw at ang matanda ay hindi patay, hindi ako binigyan ng kaunti of information to give me a chance, ayokong bigyan ka pa ng ilang pirasong ginto, para tamasahin mo ang merito ng isang tao mag-isa, tama lang bang ilagay ang buong pamilya sa iyong mga kamay? Hindi ko iniisip iyon. Kung hindi mo ako ituturing bilang isang pamilyang Lee, kung gayon huwag mo akong sisihin sa pagbibigay sa akin ng ilang hakbangin para makakuha ng kapital. Hindi kapatid, ito ay isang confidential na kasunduan, at ang mga bagay ay magiging mamaya. Shut up. Sabi ko tumahimik ka. Tumalikod si Lee Mokheng at tumingin sa likod. Kailan ka ba tanga? Oo. Akala mo lahat ako tanga, tanga na wala lang. Lahat kayo nakatingin sa baba, ako. Kapag hindi ko alam, hindi ba Shu family ang kalaban sa China? Hindi man ako umaasa sa iyo, ngunit alam ko kung sino ang mga pangunahing kakompetensya, at hindi ko kailangang magawa ng maayos. Mula sa unang pagkabigla, huminahon si Lee Muhua at nagtanong ng husto. So, pinlano mo ang pagpatay ngayong gabi, ang biochemical bomb ngayong gabi, ang pangangikil ngayong gabi? Oo, syempre, salamat sa matandang lalaki na nagpadala kay Li Meng sa akin. Ngumiti si Lee Mokheng at naglakad papunta sa matangkad na si Li Meng at tinapik ang balikat ni Li Meng. Malinaw na alam ni Li Meng ang tama o mali kaysa sa iyo. Pinlano niya ito para sa akin at isinagawa ng magkasama. Ang plano ay perpekto. Salamat sa malaki at maliit na papuri, ipinahayag ni Li Meng ang kanyang walang mukha na ekspresyon kay Lee Mokheng. Nagpatuloy si Lee Mokheng. Ako ay orihinal na nagpaplano na hayaan ang mga kinatawan ni na Yolei at Chang Lin na mamatay sa nayon sa kabundukan, unang hamarang sa pagtutulungang ito. Sa kasamaang palad, hindi sila namatay, ngunit hindi mahalaga, dahil hanggat ikaw ay mamatay, maaari ka pa ring maging mas direkta upang makamit ang layunin na gusto ko. Nakakatakot ang mukha ni Lee Muhua. Kuya, kapatid mo ako, gusto mo talaga akong patayin. Hindi. Inalog ni Lee Mokheng ang kanyang daliri at ngumiti. I am not killing you. How can I be willing to kill such a lovely brother? Killing you is a gangster. After shooting you, nakatakas sila sakay ng bangka. Buong gabi kaming lahat sa nayon, ngunit nakita ito ng aking mga mata. Pinabalik ko si Lee Mokheng sa aking silid, ngunit pagkatapos na matakot, kinaladkad ako pabalik. Pagkatapos nito, ang ngiti sa mukha ni Lee Mokheng ay nawala sa isang iglap, at ang pagpatay sa mga mata ay biglang bumuti, at ang mambugbog ay kumaway. Patayin mo siya, Li Meng. Oo, malaki at maliit. Hindi nagatubili si Li Meng na kunin ang mapilimang assault pistol na nakatago sa kanyang mga braso, buksan ang insurance, itaas ang kanyang kamay, layunin. Ang nguso ng itim na dongdong, nakatiis sa sanyo ni Lee Mokheng.